Wala nang sasarap pa talaga sa feeling na makauwi ka sa dream house mo dito sa Pilipinas. Ayan na siya, yung bunga ng pinaghirapan sa abroad. Yun nga lang, pag nasa Dubai kami, walang nakatira dito sa dream house namin. Meron lang kaming binabayaran na tagalinis at caretaker ng bahay. Minsan, pinapakiusapan namin sila matulog sa bahay para may bantay naman paggabi. Maraming nasisirang gamit or appliances pag walang gumagamit, kaya napakalaking disadvantage talaga pag walang nakatira. Today, I will share to you yung mga naging problema sa bahay at sana ay may matutunan kayo. Siya nga pala, para sa gustong mapanood yung house tour video namin, nasa description yung link at sana ay mabisita nyo. Salamat! Let's start! Tingnan natin yung LED light sa gilid. Yung nag-iiba-ibang kulay. Off yung konting ilaw para visible. Ayan o. Nag-iiba-iba yung kulay niya. Ang problema nga lang is naputol na. Ayun o. Kung mapapansin nyo, nag-change yung kulay niya kaya napakaganda na yung tingnan sa gabi. Ayun. Naputol na dun. Hanggang dun. Hanggang dito. So paano kaya ma-repair to? Eh di ba ang ganda ng kulay niya? Nag-iiba-iba. Ayun, sana mapaayos to. Ayan o. Dito naman sa likod ng bahay, mayroong generator para nagagamit namin pag may brownout. Yun nga lang ang problema, hindi siya gaanong nagagamit. Kaya ang nangyari sa gasolina, parang napanis. Kaya pag ino-on siya, iba yung tunog. Saka hindi siya gaanong nag-generate ng power. So, ipapacheck namin yung makina nito. At siguro, tatanggalin yung lumang gasolina para palitan ng bago. Siyempre, isa sa pinaka-importanteng appliances sa bahay ay yung ref. Kahit wala ka dito, hindi namin siya ino-off. Nakasaksak lang siya. So, tingnan nyo guys yung freezer. Wala siyang kalaman-laman. So, yung naglilinis ng bahay, naglagay na lang siya ng ice dito para magkalaman at para naman mapakinabangan. So, heto naman. Bumili lang ako ng konting itlog, pakwan. Yan, wala ring laman yung ref. Bibili lang kami ng grocery para magkalaman naman. Pero syempre, hindi kami mawawala ng sili. Mahilig ako sa maanghang eh. Bicolano yata to, Uragon. Dito naman sa pangatlong CR, loose na siguro yung rubber ng gripo, kaya tuloy-tuloy na yung tulo ng tubig. So kailangan palitan. At heto naman yung lock ng bintana, nasira na yung handle. So hindi ko alam kung saan ako makakakita ng bagong parts. Heto naman sa lababo, makapansin nyo, nagkakaroon ng discoloration yung marble. Kahit linilinisan palagi, since wala namang gumagamit ng CR, nag-iiba yung kulay. So kailangan i-polish to ng maigi. Heto, punta pa tayo dito sa isa pang CR and shower. Ayun, pag laging wala nakatira, kung mapapansin nyo, yung glass door na sliding, nagkakaroon siya ng parang puting stain. Mahirap na siyang tanggalin pag tumagal, kaya dapat linisan palagi. Ganon din tong lababo dito. Hindi ko lang alam kung kita sa camera, pero nagkakaroon siya ng mga white marks para mga mapa. Ganon talaga pag walang tao. So tatanggalin namin yan at ipapolish. May appliance din kaming panluto na hindi nagagamit. Air fryer,
saka yung sandwich maker. Titesting ko mamaya kung gumagana pa rin. Ang sabi kasi nila, kapag hindi ginagamit, nasisira. So check ko mamaya. Ito rin yung electric stove. Hindi siya ginagamit, so sana hindi siya sira. Same as this. Dito kami gumagawa ng siomai, siopaw. Ayun, wala rin gumagamit. So sana gumagana pa rin siya. Yung microwave naman, walang gumagamit. Ayan si bossing oh. I-check ko mamaya, magluluto ako ng popcorn. So sana hindi pa rin siya nasira. Tingnan naman natin tong bintana. Kung makikita nyo, may tungkod yung pangkamot. Eto, ginagamit na lang tungkod yung pangkamot. Eto kasing window, dapat pag binubuksan, naglalak dito para mapanatiling bukas. Ang problema, since wala naman nakatira at wala namang gumagamit ng bahay, nag-i-slide na siya pababa. Ayan o. Hindi na siya naglalak. Ipapaayos na lang namin soon. Pero sa ngayon, gagamitan ko muna ng tungkod ng pangkamot. Ayan. So may tungkod na yung bintana. Ayos, di ba? Ito namang dining. Di ko lang alam kung makikita sa cellphone video. Kapag matagal na walang nakatira, etong glass cover niya, nagkakaroon din siya ng parang white marks. So dapat dito, continuous na nililinisan. Sa pang nagiging problema ng bahay kapag walang nakatira, lalo na sa mga high ceiling, is yung mga kortina kasi lagi lang siya nakasara eh. Kaya kanina nung binuksan ko yung tali para dumulas siya, mahigpit yung kapit, matigas. Eto nga nag-stuck na eh, maliit nga lang siya. So paano kaya guys bumalik sa dating dulas? Please comment below kung meron kayong hack at gagawin ko yon. Makikita nyo naman guys, yung mga sala set nakabalot lang sa white na tela. Ayun o, para hindi siya naalikabukan ng todo. Yun nga lang, pag dumarating kami, pag matagal na walang nakatira, ang daming ipot ng butike. Kakainis. Naman sa master bedroom, aside from dun sa curtain na nagiging malagkit pag binubuksan, ayan, nagka-problema na rin yung TV. Actually gumagana pa siya, ang problema nga lang yung sensor ng TV, kaya hindi na gumagana yung remote. Bumili ako ng ibang universal remote control, gumana sa ibang TV pero dito hindi talaga. So ipapa-repair namin to. Sana gumana yung sensor para makilala niya na yung signal from the remote control. Ito namang TV sa kwarto ng anak ko, and nakasandal lang siya sa upuan, hindi na namin na ipakabit sa wall kasi ipapaayos din namin. Dati gumagana naman, kaya lang yun hindi na nagagamit. Nagkakaroon na ng white lines sa screen. So sana maipaayos na namin soon para enjoy yung anak ko pag nandito sa Pilipinas. Dito sa faucet na mini kitchen, napansin ko tumatagas yung tubig. So pansamantala nilagyan ko muna ng rubber. Mamaya bibili ako ng bagong faucet sa Ace Hardware para mapalitan na to. Check naman natin yung grotto. Kung makikita nyo yung stone wall design, parang nag-fade na yung mga kulay. So kailangan sigurong lagyan ng yung pampakintab
Maraming ganun sa Ace Hardware. Heto naman yung mini garden. Buti lang hindi siya nasira nung bumagyo. Medyo hindi na pantay-pantay yung mga leaves, so kailangan sigurong gupitin yung mga nasa ibabaw para maging pantay-pantay. Yung ibang plants andito sa labas, pinaulanan namin para maging healthy at para mahugasan na rin. Heto naman yung garden hose. Luma na siya, kailangan nang palitan yung part. Kasi pag inoon siya, malakas yung tagas. So dito sa kwarto ng anak ko, yung aircon hindi na ganong lumalamig. Siguro problema sa preyon. Ipapacheck ko rin yung makina. Dito naman sa isa pang kwarto, nanginginig siya, tapos nag-automatic off. Ewan ko kung motor din ang problema nito. Dito naman sa isa pang kwarto, yung aircon hindi siya lumalamig, parang fan lang, tapos nag-automatic off din. Hindi kasi talaga nagagamit eh. Dito naman sa master's bedroom, hindi talaga siya nag-on. Dead unit, kailangan ipa-check up. So ang gumaganang aircon lang is yung sa sala. So yun guys, ilan lamang yun sa mga nagiging problema ng bahay kapag walang nakatira. So i-check ko pa mamaya kung mayroon pang ibang mga problema na dapat ayusin. Siyempre, dream house namin to ng aming pamilya. So dapat komportable kami. So we'll do our best para sa maintenance ng bahay na to, para ma-enjoy naman namin ang stay namin kapag umuwi kami sa Pilipinas. So hanggang dito muna guys. Thank you very much for watching, and I'll be posting more videos.